Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Tanay. Ito po ang kwento. Simple lang ang buhay namin ng anak ko. Naglalako lang ako ng mga pananim kong prutas. Maitaguyod lang ang nag-iisa kong anak na si Justin. Maagang humiwalay ng landas ang kanyang ina. Kung kaya naman lahat ng responsibilidad sa akin naiwan. Hindi rin pwedeng tutunga-tunga nga lang ako dahil 7 taong gulang pa lamang ito. Buong maghapong wala ako sa bahay. Depende sa kita ko kung iraraos na kami kinabukasan. Nakahanda na ang makakain na itong anak ko bago ako umalis. Pero minsan may pagkakataong kapirasong saging lang at baso ng tubig ang maiiwan ko rito. Nakakaawa at nakakahiya rin. Nakakahiya kay Justin na walang magawa ang kanyang ama para mapakain ito ng tama 3 beses sa isang araw. Sa baba ng estado ng buhay kong ito, inaisipan ko na rin ang sumuko. Ngunit sa tuwing gagawin ko naman, ikinakain ako ng konsensya para sa sariling anak. Kaya kahit pagod man, kahit gustong gusto ko ng sumuko, kinakaya ko na lang. Swerte na ako kung maka-100 ako sa isang araw. Kadalasan kasi nasa 50 lang ang kinikita ko. Talagang hindi sapat. Pero sa mahabang daan ng kahirapan, biglang may biyayang humarang at hinila kami paitaas. Hindi ko alam kung tama ba na tanggapin ang biyayang ito o dapat sa una pa lang hindi ko na hinayaang makalapit. Nagsimula nang kumalat ang kadiliman sa paligid nang makauwi ako. Kagaya ng nakasanayang tagpo. Nasa pintuan si Justin at naghihintay sa akin. Agad itong tumayo at mabilisang tinakbo ang distansyang namamagitan sa amin. Yumakap ito sa akin. Sabay tanong kung ano ang dala ko para sa kanya. "Ano pong dala ninyo para sa akin, Papa?" Inosenteng tanong ni Justin habang nakatingala ito sa akin. Sa tuwing magtatama ang aming paningin, nabubuhay naman ang kirot sa aking dibdib. Naaawa na talaga ako para sa anak ko. Mula sa dala kong bayong, inilabas ko ron ang isang tinapay. Nagniningning naman ang mga mata niya nang iabot ko ito. "Salamat po, Papa." Natutuwang pasasalamat ni Justin at kinarga ko na ito papasok sa bahay. Hindi naubos ang panindak kong saging saba, kaya niluto ko na lang ito at ginawang hapunan. Nasanay na rin ako, pati na ang anak ko sa ganitong pagkain. Ganito na nagmula pa noon. Nang isilang nga itong anak ko, hindi ito nakatikim ng gatas. Kahit isang patak man lang. Tanging sabaw ng buko na ninanakaw ko tuwing gabi sa kapitbahay namin ang bumubuhay sa kanya. Ang saklap, di ba? Barong-barong lang din itong bahay namin. Pira-pirasong makakapal na tela na nakalkal ko sa tambakan ng basura. At pinagtagpi-tagping sako ang nagsisilbing pader. Butas-butas na yero naman ang bubong na galing pa rin sa tambakan.
Nagpatuloy ang buhay mahirap namin ni Justin. Patuloy ring nangangarap itong anak ko na makakain ng 3 beses sa isang araw at magkaroon din ng mga bagay na meron ang mga batang nakikita niya. Todo na ang kahit na ginagawa ko, pero kulang pa rin. Saging sa bakir yan, 20 lang kilo, bili na boss. Tirik na tirik ang araw. Nahirapan na akong ihakbang ang mga pa sa ilalim ng mainit na araw habang nasa kahabaan nitong kalsadang tinatahak ko. Tuyong-tuyo na rin ang lalamunan ko. Nakalimutan kong magdala ng tubig kaya wala akong maiinom. At dahil sa pagod, isumilong muna ako sa lilim ng poste. Hinayaang mapawi ang pagod kahit papano. Medyo nakaidlip pa nga ako. Nagising lang ako nang may mga tinig akong narinig. Wala na akong nagawa dahil wala rin akong sapat na lakas para habulin ang 3 binatilyong tumangay sa mga paninda ko. Maging ang basket na pinagsisidlan tinangay rin. Nanlulumong napaupo akong muli. Lihim na napabugan ng hangin sa kawalan. Ginabi na rin ako ng uwi sa araw na yun. Problemadong dahil yun na lang ang huling bunga ng saging mula sa pananim ko. Wala kaming maihahapunan ngayon. Justin, narito na si Papa. Mahina akong sabi. Justin? Anak? Nagtaka ako dahil ito ang unang pagkakataong hindi sumalubong sa akin si Justin. Kaya lumabas ako para hanapin ito. Justin! Saan ka ba nagpunta, bata ka? Napakamot na ako sa ulo. Nagtataka ako dahil hindi naman siya sinasamahan ng mga bata ritong kapitbahay namin. Dahil daw mahirap lang kami. Kaya sigurado akong wala ito sa mga kapitbahay namin. Justin! Anak! Pagsisigaw ko habang pumaparito at pumaparaon. Andeng! Yung anak mo bang hinahanap mo? Salubong sa akin ni Paring Jun. Oo, nakakita mo ba pare? Nako, nandun sa taniman ng mais. Kaya lang, tila may kinakausap yata ang anak mo. Pero, wala naman akong nakikitang kausap. Sagot ni Paring Jun na ikinunot ng noo ko. Anong sabi mo pare? Pare, hindi naman sa hinuhusgahan ko ang anak mo pero may kinakausap talaga siya ron na hindi ko makita kung sino. Nakaupo siya ron. Tawa ng tawa. May kinakausap talaga pagkaklaro niya. Sige pare, kung gusto mo, puntahan mo yung anak mo. Ako yung kinakabahan para sa anak mo Dagdag pa ni Paring Jun. Mabibilis ang mga hakbang na pinuntahan ko ang sinabi ni Paring Jun. Nag-aalala ng labis para sa aking anak. Baka sa labis na gutom, inalipasan na ito at nawala na sa katinuan. Pagkadating ko sa lugar na sinabi ni Paring Jun, naroon nga si Justin. At tama ang lahat ng kanyang sinabi. Nakaupo ron ang anak ko. At parang may kinakausap itong siya lang ang nakakakita. Justin? Papa, may ngiti pang nakapaskil sa mukha nito nang salubungin ako ng yakap. Papa, mabuti naman at nandito na po kayo. Gusto kayong makakilala ng bago kong kaibigan. Pagkarinig ko nun ay kinilabutan ako sa ekspresyon ng mukha ni Justin. Sa tanang buhay ko, ito ang unang pagkakataon na
Sobrang laki ang pagkakangiti niya. Sino bang tinutukoy mo na kaibigan, anak? Siya po, sagot nito at itinuro niya ang inuupuan niya kanina. Pagkatingin ko'y wala namang tao ron, maliban lang sa aming dalawa. Nako, bata ka, kung ano-ano na lang pinagsasabi mo. Uwi na nga tayo. Hinila ko ang braso ni Justin, ngunit nagmatigas ito. Ayoko po, Papa. Gusto ko sa kaibigan ko. Nagulat ako sa tinura nito, dahil ngayon lang sumagot si Justin sa akin. Justin, tayo lang ang tao rito. Ano ka ba? Ano bang kaibigan niyang pinagsasabi mo, ha? Siya nga po. Siya po. Itinuro niyang muli ang likuran, pero ang tanging nakikita ko ay ang taniman ng mais. Aliga na nga. Ayoko po. Sa sinabi niyang yun, may kung anong pwersa ang tumulak sa akin palayo. Napatitig ako kay Justin sa gulat. Anong nangyayari sa anak ko? Papa, gusto rin niya na makasama ako, kaya sasamahan ko siya rito, sabi pa ni Justin. Anong pinagsasabi mo? Siya nga pala, Papa. Nagpunta kami sa malaking tindahan kanina. Ang dami-dami pong laruan. Binilan niya po ako ng maraming pagkain at damit. Masiglang wika pa nito. Kumain din kami ng masasarap. Busog na busog nga po ako eh. Kanina ko lang nakain yung mga ganong klaseng pagkain. Ang sasarap po. Dagdag pa ni Justin. Teka, anak, anong nangyayari sa'yo? Anong pinagsasabi mo? Totoo po, Papa. Ang dami-dami ng pera nitong kaibigan ko. Eto po, binigyan niya ako. Inilabas ni Justin mula sa kanyang bulsa ang tag-1,000 na sa bilang ko ilagpas 10 piraso. Kaya mas lalo kong kinabahan. Ano nga bang nangyayari kay Justin? Ano bang nangyayari sa kanya sa panahong wala ako? Justin, anak, sabi mo sa akin ng totoo. Magtapat ka, ha? Ninakaw mo ba yan? O napulot? O nakita kung saan-saan? Sabihin mo sa akin nang maisoli natin sa may-ari. Panghihikayat ko. Ngunit laking gulat ko nang itulak ako nito. Papa, sa kaibigan ko nga po galing sabi. Bahala ka nga kung ayaw mong maniwala. Justin, akmang pipigilan ko siya sa braso nang mapadako ang tingin ko sa kanyang anino. Tarantang napaatras ako nang makitang hindi lang isang anino, kung hindi dalawa. Justin, sino ang kasama mo? 2 anino, pero si Justin lang naman ang naglalakad. At ang mas ikinabahala ko ay hindi anino ng tao ito, kung hindi anino ng isang hayop na maihahalang tulad ko sa aso. Minamaligno bang anak ko? Tila naging paralisado ako sa mga oras na yun. Ilang sandali pa ay nag-aya nang umuwi si Justin. Nang makarating ako sa bahay, ay pinagmasdan ko ang anak ko. Masaya itong nakikipag-usap sa sinasabi nitong kaibigan niya, na siya lang naman ang nakakakita sa tunay na itsura. Tanging anino lang ang nakikita ko. Hinayaan ko na muna siya at nagtungo ng kusina para uminom ng tubig. Pagkapasok ko ng bahay
napalundag pa ako sa gulat sa natagpuan dahil punong-puno ng iba't ibang pagkain ang mesa namin. Kumpleto na ang mga gamit sa kusina. At doon ko lang napagtantong naging konkreto ang bahay namin. Paano nangyari to? Nakangangang pinalakbay ko ang tingin sa kabuuan ng bahay. Lumabas ako upang masuri ang labas na anyo. Subalit hindi naman ito nagbago. Kaya muli ay tinakbo ko ang loob ng bahay. Ginusot-gusot ang mga mata. Totoo bang nakikita ako? O nahihibang lang ako? Pagkamulat ko muli, ibang-iba na ang itsura ng loob. Mula sa magarang upuan hanggang sa mga palamuti, maging mga gamit na dekuryente, kumpleto recados na kumbaga. Hindi na katulad nun na gamit mahirap lang at halos ilang piraso lang. Halos mahimatay ako sa nangyayari. Anong elemento bang sumapi sa bahay namin? Halos maiyak kong tanong sa sarili. Nakatayo lang ako sa gitna. Tulalang tulala. Anong masasabi mo, Papa? Napalingon ako kay Justin na ngayon ay nakasuot ng mamahaling damit. May mga borloloy pa ito sa kamay at sa leeg. Kaya napaluhod ako sa harap ng anak ko. Hindi para purihin ito, kundi para pantayan ang tangkad nito at usisain. Justin, ano ba nangyayari? Minamaligno ba tayo? May masasamang elemento bang nakapasok sa atin? Anong nangyayari? Ba't nagkakaganito na? Papa, gusto po tayong tulungan ng kaibigan ko. Siya po ang may gawa nitong lahat. Ayaw niya raw tayong makitang naghihirap. Lalo na raw ako. Kaya tinulungan niya tayo. Salaysay ni Justin. Imbes na matuwa, mas lalo lang akong naguguluhan. Sumasakit ng ulo ko kakaintindi sa lahat-lahat. Alam mo anak, alam kong bihira lang tayong makakain sa araw-araw. Pero grabe naman kung ganito na tayo magguni-guni ano. Biro ko pa. Ngunit maya-maya ay napaseryoso muli ako. At tinanong ulit si Justin. Anak, tapatin mo nga ako. Ano bang nangyayari? Papa, tulungan ng kaibigan ko. Giit pa ni Justin. Kaya napadistansya ako rito. Sino ba kasi ang sinasabi mong kaibigan mo na yan? Sa pagkabigla ko, ay nawalan ako ng balanse at napasalampak sa matigas na sahig. Dahil mula sa likuran ni Justin, ay lumitaw ang aninong hindi ko matukoy na hayop. At base sa itsura niya ito, para talagang aso na lobo na hindi ko mahanapan ng eksaktong description. Tanggapin mo raw siya, Papa. Nang sa gayon makita mo siya. Tigilan mo nga ako, Justin. Umayos ka nga. Hindi ko na gusto yung nais mong ipahiwatig. Bakit pa kasi nagkakaganito? Papa, hindi mo siya makikita. Sige na, Papa. Umuo ka na po. Pakiusap sa akin ni Justin. Dahil sa kakulitan, kahit labag sa loob ko, namalayan ko na lang na umuo ako at tumango. Sa sandaling naging klaro sa mga mata ko ang tinatawag niyang kaibigan, paunti-unting nagsitakas ang lakas at kamalayan ko. Sino ba naman ang hindi magugulat kung ang makikita mo ay isang mabangis na hayop
na mabalbon. Matutulis ang lahat ng nakaluwang ngipin. Pati na ang mga mata nitong mapupula. Mga kukong naghahabaan. May mahabang buntot na matulis ang dulo. Naglalaway. At may nakasusok ang amoy. Alagaan lang natin siya, Papa. Bilang kapalit sa handog niyang biyaya. Huling katagang narinig ko kay Justin bago dumilim ang aking paningin. Nabuhay akong binalot ng takot magmula sa araw na yun. Dahil araw-araw, nakakasama ko ang nilalang na ito sa iisang bubong. Inaalagaan at pinapakain. Noong una ay naisipan kong tumawag ng mga eksperto sa ganitong bagay. Subalit sa tuwing gagawin ko, nagbabanta naman ang nilalang na ito. Hanggang sa napilitan na lamang akong tanggapin ang kapalarang kasama kong mabubuhay ang nilalang na to. Hindi nagtagal. Mas umangat pa ang kabuhayan namin ng umangat. Hindi ko na kailangang magpakapagod pa sa matinding sikat ng araw para lamang kumita ng pera. Hindi na rin puro saging na saba ang makakain namin, kung hindi mga pagkaing pangmayaman na. Lahat ng ito ay dahil sa nilalang na dumating sa buhay namin, na hindi ko rin alam kung tama ba ang pagkakatanggap o ito isang pagkakamali. Sa mabilis na pag-angat ng estado sa buhay, naging laman kami ng usap-usapan sa araw-araw ng mga tao sa amin. Hindi rin naman nagtagal dahil mas naging maayos na ang pakikitungo ng mga ito. Sa kabila ng karangyaan at swerteng ipinagkaloob nito, kinakailangan ko rin mag-alaga ng napakaraming hayop upang magsilbing pagkain nito. Dugo at lamang lubang kinakain niya. Kapag hahayaan ko itong magutom, baka hindi lang ako ang maisipan nitong kainin. Pati na rin si Justin. At maging ang lahat ng taong naririto sa aming lugar. Napakaiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Nais ko lamang pong i-shout out ang mga chikiting po ni Boss Andy na sina Kyle Andre at Carl Matthew. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At kay Boss Andy, shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Boss Rene Villarreal, boss. Shoutout po. Shoutout din sa Trento, Agusan del Sur, Pan de Pan Bake Shop. Shoutout po sa inyo. From Boss Robin Salvador, boss. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera, boss. Shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jing Fuenzalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po, boss, sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kina Elijah Bryce, Alia Briel, at Olivia Norin Elise. Ito po yung 3 angels po ni Boss Benji. At shoutout din daw po sa misis po ni Boss Benji na si Ma'am Maylindang Kalan. Diyan po sa may Darasat, Tanawan City, Batangas. Shoutout po sa inyo.
Shoutout din po kay Boss Miguel Doris Kibel. Shoutout po. Happy birthday din po kay Luis on September 30. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annie Apruebo. Shoutout po sa inyo. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo, Boss Luis. Happy birthday po ulit on September 30. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Michael Mojica Video ng Tagaytay City. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jonathan Alano dyan po sa may Bicol. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Cabahog. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Paul Adlaon. Boss, shoutout po. Pasensya na po at medyo natagalan yung shoutout. Shoutout din po kay Boss Anton Nakan, ang mabait na kaibigan ni Boss Jainadine at ang asawa ng kanyang pinsan na si Mr. Norbayan Gilong. Maraming salamat po sa pakikinig. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Jainadine. Boss, shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Yolanda Ramirez dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout po sa inyo at sa mga taga San Jose del Monte. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jobert Lasartan. Boss, shoutout po. Kay Boss Igan Orgia mula po dyan sa may Tagkawayan, Quezon. Shoutout po sa mga taga Tagkawayan. Shoutout po sa inyo. Sa mga taga Libutan, Mama Sapano, Maguindanao. Magandang araw po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Jainudin Tahir Boto. Boss, shoutout po. Sa mga taga Maguindanao dyan, shoutout sa inyo. Shoutout din po kay Boss Julius Apara. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Ryan Pelaez dyan po sa may New Zealand. Maraming salamat po. Isa po sa mga silent listeners po natin. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga Katmon Boys dyan po sa may Makati. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rene Villaruel. Shoutout po. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Boss Rex Hunter's Adventure. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po. Kay Boss Jun Tupas. Boss, shoutout po. Kay Boss Eduardo Ducay. Boss, shoutout po. Kay Boss Rick and Resty Alcantara. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss June G. Alcantara. Shoutout po. Kay Boss Romeo Alvarez dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. At sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po. Si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na pa siya po ni Boss Rodney TV. Vlogs siya po sa mountain bike.
shoutout din po. Kay Boss Red Rosal, nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed, uy, shoutout po. Boss Dimpos Yumi, boss, shoutout sa'yo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo bisita ng channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa'yo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Mad, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron, and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Snack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Joji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po sa Kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Swirl, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reynolds Zakati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carrillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.